Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bumuo si Pangulong Bongbong Marcos ng Interagency Committee na tututok sa issue ng right-of-way sa mga nakalatag na railway projects ng administrasyon. Ito ay upang mapabilis ang proseso ng pagkuha ng lupa na kinakailangan para makumpleto ang mga naturang proyekto. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Let Narciso. Gustong pabilisin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon ng lahat ng railway projects sa Pilipinas. Kaya naman lumikha ang Pangulo ng isang Interagency Committee for Right-of-Way Activities para sa National Railway Projects. Nakasaad sa Administrative Order No. 19 na ang Interagency Committee ang mag-aaral at gagawa ng epesyenteng mekanismo para mapadali ang proseso ng land acquisition o pagbili ng mga lupa na kinakailangan para sa railway projects. Batay sa kautusan, kabilang sa kapangyarihan at mga tungkulin ng komite ang pag-coordinate ng mga polisiya at proyekto, pagbuo ng mga polisiya at programa, at pagtukoy ng angkop ng mga serbisyo at programang may kaugnayan sa land acquisition gaya ng livelihood, income restoration at resettlement. Tutukuyin rin ito ang kasalukuyang mga polisiya, kasunduan, kontrata at iba pang arrangements na epektibo sa implementasyon ng mga proyektong release. Magsisilbing chairperson ng Interagency Committee ang kalihim ng Department of Transportation, katuwang ang kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, binuo naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang council para sa pag-host ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa taong 2026. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Pinaghahandaan na ng gobyerno ang pag-host ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit Meetings para sa 2026. Bumuo na si Pangulong Bongbong Marcos ng isang konseho para sa pag-oorganisa nito. Sa Administrative Order No. 17, nakasaad na ang ASEAN National Organizing Council ang naatasan para mag-facilitate ng pagpaplano, implementasyon at pagmamonitor ng mga programa, mga aktibidad at proyekto para sa 2026 ASEAN meetings. Itinalagang chairman ng konseho si Executive Secretary Lucas Bersamin at sa ilalim nito ang tatlong vice chairpersons. Ilan sa mga council member, sina Interior Secretary Benhur Abalos, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Public Works Secretary Manuel Bonoan at Transportation Secretary Jaime Bautista. Ang napiling chief executives ng mga lokal na pamahalaan ay maaari ring imbitahan bilang special members ng konseho. Inaasahang maibibigay ng National Organizing Council ang master plan para sa ASEAN 2026, kabilang narito ang estimated budget at communication mechanisms para maaprubahan ng Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Malaya at maaari nang ipatupad ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa Pilipinas ang blended learning o ang pagsuspinde sa face-to-face classes sa gitna ng matinding init na nararanasan natin ngayon. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito.
Maaaring magpatupad ang mga paaralan sa Pilipinas ng blended learning sa gitna ng tumitinding heat index na nararanasan ng bansa dahil sa El Nino at summer season. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, wala umanong problema at maaaring magsuspende ng face-to-face classes ang mga paaralan kapag may kalamidad o kaya naman ay tuwing mainit ang panahon. Wala umanong nakikitang problema ang BISEC kung kabi-kabila ang class suspension ng mga lokal na pamahalaan kumpara naman sa kaligtasan o kapakanan ng mga mag-aaral at guro. Samantala, nakikipag-ugnayan naman ng Department of Education sa Department of Health upang gumawa naman ng hakbang na mapigilan ang pertussis outbreak sa mga paaralan. Sa kasalukuyan, ilang mga pampubliko at pribadong paaralan na sa hindi bababa sa 5 rehiyon sa mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas ang nagsuspinde na ng klase dahil sa matinding init. Kasabay ng pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong talagang PNP chief, inatasan niya naman ito na maging magandang ehemplo sa mga kapulisan, maging ang pagtulong nito sa pagresolba ng mga umuusbong na bagong suliranin ng Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong Philippine National Police Chief na maging magandang ehemplo at hubugin ang puwersa ng kapulisan na maging makadiyos, makabansa, makatao at makakalikasan. Sa kanyang talumpati sa Change of Command Ceremony at Retirement Honors para kay Police General Benjamin Acorda Jr., malugod na tinanggap at binati ni PBBM si Major General Romel Francisco Marbil. Siniguro rin ng Presidente ang suporta nito kay Marbil at inatasan na tulungan ng pamahalaan na masugpo ang mga bagong suliranin sa bansa tulad ng cybercrime, terorismo at transnational crimes. Inanyayahan naman ni Pangulong Marcos ang bagong hepe ng pambansang pulisya na ipagpatuloy ang pagtataguyod sa pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo at magkaloob ng pinakamahusay na serbisyo sa mga mamamayan. Samantala, pinuri rin ni PBBM ang mahigit 230,000 PNP personnel at kanilang mga pamilya sa kanilang hindi matitinag na dedikasyon sa pagseserbisyo publiko at sa pagiging instrumento sa tagumpay ng kapulisan at pag-unlad ng bansa. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay naman na balita, tiniyak naman ng Kamara ang kanilang suporta sa bagong hepe ng Philippine National Police na si Major General Romel Francisco Marbil. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Milky Regonan. Ipinabot ng ilang mambabatas ang pagbati kay Police General Romel Francisco Marbil sa pagkakatalaga nito bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, ang pagsisikap at dedikasyon ni Marbil sa paglilingkod sa bayan ay magsasilbing inspirasyon sa lahat na mga kawani ng PNP. Umaasa si Libanan na patuloy na ipakikita ni Marbil ang integridad, katapatan, kahusayan at patas na pagtrato sa lahat sa kanyang bagong tungkulin. Minsan nang nagsilbi si Marbil bilang dating Regional Director ng Eastern Visayas na sumasakop sa Samar, Leyte, Biliran at Eastern Samar na kinakatawan ni Libanan. Welcome din para kay Iloilo City Representative Julian Baronda ang pag-30 PNP Chief ni Marbil. Sabi ni Baronda, makakaasa si Marbil ng suporta mula sa mga mambabatas para maipatupad ang mga programa para lubos na mapagsilbihan at mabigyan ng proteksyon ng pambansang pulisya ang mga mamamayan. Binati rin ni Deputy Majority Leader at TGP Party List Representative Jose Bong Teves si Marbil sa kanyang bagong promosyon. Si Teves at Marbil ay kapwa-miyembro ng fraternity group na Tau Gamma Pi. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Tiniyak ng Department of Energy na mayroong sapat na supply ng kuryente sa bansa ngayong nararanasan natin ang matinding init dulot ng El Nino. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Tiniyak ng Department of Energy na mayroong sapat na supply ng kuryente ang Pilipinas hanggang sa hindi pa naaabot ang peak ng demand nito ngayong may El Nino. Ayon sa isang panayam kay Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, mayroong 2,000 megawatts pa na matitira sa peak demand ng kuryente sa Luzon at hindi pa naman umano ito lumalagpas sa projected peak demand ngayong taon. Kabaligtaran daw umano ito sa naunang pahayag ng DOE na maaaring humantong sa yellow alert ang Luzon grids sa Abril at Mayo dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa mga dam.
Dagdag pa nito, ang demand sa kuryente ngayon ay kayang suportahan ng lahat ng planta sa bansa sa kabila ng pag-iral ng El Niño. Kung bumaba naman daw ang supply ng kuryente sa Visayas, maaari daw magbahagi ang Mindanao ng hanggang sa 450 megawatts na kuryente sa pamamagitan ng Mindanao-Visayas Interconnection Project. Nagpaalala naman sa publiko si DOE Secretary Marasigan na manatiling wais sa pagkonsumo ng kuryente sa kabila ng stability nito sa ngayon dahil sa maaaring tumaas ang pangangailangan nito pagdating ng Mayo o Hunyo. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapagtala ang bansa ng all-time high revenue sa exports ng goods at services nitong 2023. Ayon yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Tutukan ang iba pang detalye sa report na ito. Ayon sa anunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI, sa kauna-unahang pagkakataon nakapagtala ang Pilipinas ng record high revenue sa exports na may higit sa $100 billion noong 2023. Ayon pa sa DTI, base sa Balance of Payments o BOP mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $103.6 billion ang exports ng Pilipinas sa mga goods and services. Mataas umano ito ng 4.8% mula sa total exports noong 2022 na mayroong $98.8 billion. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, malaki umano ang naging ambag ng mga serbisyo mula sa sektor ng Information Technology and Business Process Management at sa industriya ng turismo na nagbigay ng halos 70% na pagtaas. Nakapagambag naman ng $9.1 billion sa ekonomiya ang travel services noong nakaraang taon, habang ang services exports ay lumago naman sa 17.4%. Dagdag pa ng kagawaran, ang overall contribution mula sa export sa ekonomiya ay nabawasan dahil sa mahinang external demand. Ngunit tiniyak naman ng DTI ang patuloy na pagtugon sa mga concern ng Philippine exporters at stakeholders na mas maging competitive sa kalakalan. Hilig na nga ng mga Pinoy ang kanin o pagkain ng kanin, ngunit kaakibat naman nito ay ang worry natin na tumaas ang ating mga blood sugar. Pero good news, dahil sa susunod na taon ilalabas na sa merkado ang kauna-unang variety ng bigas na mababa sa glycemic index o GI at mataas naman sa protein na mainam para sa mga diabetic. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Posible nang ipakilala sa publiko sa susunod na taon 2025 ang isang klase ng kanin na mayaman sa protein at may mas mababang glycemic index o GI na mainam para sa mga diabetic ayon sa IRRI o International Rice Research Institute na nakabase sa Laguna. Inaasahang ipamamahagi ang low and ultra-low GI rice varieties sa mga magsasaka sa susunod na taon bilang kauna-unahan ang Pilipinas na magkakaroon nito. Ayon kay IRRI Associate Scientist Ruben James Buenafe, bukod sa mainam ito sa may matataas ang blood sugar, makatutulong din ang bagong variety na ito sa muscle growth at development ng brain activity. Maaari din daw ito na maging alternatibo sa pangkaraniwang white rice sa bansa na may mataas na GI level na nakapagpapataas palalo ng risk sa type 2 diabetes. Paliwanag pa nito na ang karaniwang kanin ay maituturing na may mataas na GI level na 70 pataas. Medium naman kung 55 to 69 GI. Habang ang ultra-low naman ay mayroong 45 pababa, kung saan ang ginawa ng IRRI na ultra-low GI ay nagtataglay lamang ng 25 GI. Matatandaan noong Oktubre noong nakalipas na taon, ipinakilala ang unang batch ng ultra-low GI rice kay Pangulong Bongbong Marcos sa ginanap na opening ceremony ng 6th International Rice Congress. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Renewal of vows ni na Miriam Kiambao at non-showbiz husband nito na si R.D. Roberto isinabay sa kanilang 10th anniversary. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Isang dekadang pagmamahalan. Kasabay ng kanilang 10th anniversary, nag-renew ng vows ng beauty queen turned actress na si Miriam Kiambao at ang kanyang non-showbiz husband na si R.D. Roberto. Sa mga picture na ibinahagi ng Nice Print Photography, nilarawan nila bilang intimate, solemn, and beautiful ang naganap na renewal vows ng mag-asawa sa Alabang. Ang first runner-up ng Miss Universe year 1999 nakasuot ng isang asymmetrical wedding gown. And submit to you as to the Lord to the best of my ability.
and I will give my very best to be who you need me to be in all the days of my life. Habang off-white coat naman ang suot ng kanyang entrepreneur at inspirational speaker na Mister. Ang sarap pong maging asawa, hindi nakakasawa. Ang dali mo talagang mahalin kahit minsan may toyo ka at galit ka sa akin. Ang dali mo kasi mag-forgive, wala kang kinikim-kim. Kung matatandaan, unang nagpalita ng matamis na ideal sina Miriam at RD sa pamamagitan ng isang garden wedding ceremony sa Cavite. Mayroon silang 2 anak, sina Elijah at Ezekiel, na itinuturing nila bilang miracle babies dahil isinilang ito ng dating beauty queen in her 40s. At taong 2022 nang magdesisyon silang manirahan sa isla ng Boracay. At yan ang The Better News. Ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napafeel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang malayang pagpapatupad ng mga paaralan sa bansa ng blended learning o pagsuspende sa face-to-face classes sa gitna ng nararanasan nating matinding init ngayon dulot ng El Nino. Malaking kagaanan kasi ito lalong-lalo na sa mga guro o lalong-lalo na rin sa mga mag-aaral na nahihirapan dahil sa init ng panahon, lalo na dyan sa mga pampublikong paaralan na karamihan ay electric fan lamang ang gamit, ngunit may mga kakulangan pa. Paraan rin ito upang makabawas sa mga nagkakaroon ng mga sakit dulot ng matinding init at masiguro na rin ang kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo na ngayong panahon ng El Nino. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.